liner bus sa EDSA Buendia. Batay umano sa intelligence information, posibleng utak ng krimen na ang wanted na MILF commander na si Umbra Cato at ang grupo ni Abu Sayyaf Basilan leader Kair Mundos. Magbabandila si Ron Gagala. Dumaan na sa interogasyon ng PNP ang driver na si Maximo Peligro at ilang opisyal ng Newman Gold Liner Bus. Kinausap ang driver tungkol sa posibleng katauhan ng suspect na nagtanim ng bomba. Kasabay nito, lumitaw sa nakalap na intel information ang posibilidad na si MILF Commander Umbra Cato ang utak ng pambobomba. Ganti raw ito ni Cato sa umano'y pagkakaaresto ni MILF Commander Guerra sa Davao International Airport noong Setyembre. Si Guerra ang sinasabing tulay ng MILF sa Jemaah Islamiyah at sa Al-Qaeda. Sa isa pang intel report na kinukumpirma pa na bibilang umano ang mga nambomba sa Abu Sayyaf Group ni Emran Mutahain na mga tauhan naman ni Kair Mundos na tinuturing na pinuno ng Abu Sayyaf sa Basilan. Buwelta naman daw ito sa pinaigting na opensiba ng militar sa Basilan. We cannot say that until we finish our investigation. Ang Department of Justice naman sinusuri kung tama ang teorya na maaaring diversionary tactic ito para matabunan ang kontrobersyal na issue ng sunod-sunod na carnapping. Some kind of a diversionary tactic. There must be a connivance, conspiracy, or involvement from certain government officials or law enforcers. Nagdeklara na ang Makati ng araw ng pagluluksa at panalangin para sa mga nasawi sa pagsabog. Alas 2 naman itinakda ang memorial service sa 5 nasawi sa kanto ng EDSA at Buendia kung saan nangyari ang trahedya. Para sa Bandila, Ron Gagalak. Nagpakalat na ang NCRPO ng 300 bus marshals. Ito'y para bantayan ang halos 7,000 pampasaherong bus na bumabiyahe sa EDSA, NLEX at SLEX. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, makakatulong ito para mapigilan ang anumang planong pagpapasabog sa mga bus. Idudulog din sa bus companies ang panukalang paglalagay ng CCTV sa bawat bus. Samantala, muli namang binuhay ni Congressman Rufus Rodriguez ang panukalang irehistro ang mga prepaid na SIM cards at maiwasan ang paggamit ng mga cellphone sa krimen at terorismo. Nabuhay ang panawagan para sa SIM card registration matapos iulat ng pulisya na cellphone ang ginamit na triggering device sa Newman Gold Liner Bus. Tumanggi munang magkomento ang Globe pero ayon sa SMART, dapat itong pag-aralang mabuti ng gobyerno dahil maraming tao ang maaapektuhan. Pupuntiriyahin sana sa pagdinig sa Senado kanina ang kontrobersyal na plea bargain agreement sa kasong plunder ni AFP Controller Carlos Garcia. Pero marami ang nagulat sa paglutang ng surprise witness ni Senador Jinggoy Estrada, si dating AFP Budget Officer George Rabusa. Inilahad niya ang umunay pagbubulsa ng mga opisyal ng milyong-milyong pisong pondo ng AFP. Magbabandila si Linda Humilla. The person who wants to testify against these two gentlemen. Idinitalya ni Rabusa ang matagal na umanong kalakaran ng pagmamaniobra ng AFP budget. May sikretong pondo raw na tinawag na PCDA o Provision for Command Directed Activities. Ang halaga, umaabot sa 40 milyong piso kada buwan. 5 milyon dito napupunta raw sa kung sino man ang AFP Chief of Staff. Dito rin daw kinukuha ang payola ng iba pang opisyal sa militar, civilian employees, maging ilang taga-media. At pagretiro ng Chief of Staff, anumang natira sa PCDA, ipinapabaon na sa kanya. Ang pabaon daw kay dating Chief of Staff at Defense Secretary Angelo Reyes, Not less than 50 million, Your Honor. Not less than 50 million, and that was in the year 2001. And we have to convert it into dollars. You have to convert it into dollars because it's very bulk. What about General Garcia? Ngayon, may mga direct instruction po na ito para kay ganito, ito para kay ganyan. itinanggi naman ni Reyes na tumanggap siya noon ng buwan ng payola at pabaon. Para ho naman maklit po yung pangalan ko dahil ho, it's my name and my reputation not being attacked here. Pwede ho bang matanong natin kay Colonel Rabusa, kung ako po, nung Chief of Staff, ako po ba ay nag-swapang? Ako po ba ay ganid? Ako po ba ay humingi
na mas kinaano sa kanya. Kung swapang ka o ganit ka, ang issue dito, kung tumanggap ka ng pera sa sarili mong bulsa, kung tumanggap ka ng pera galing sa illegal, yun po ang issue dito. Meron pong kaming piniprepare para sa inyo na tinatanggap nyo naman po. If I may, No, you may not. No, you may not. Mistulang pinagtulungan naman sa pagdinig si Reyes dahil nakaharapan niya ang ilang taong matindi ang galit sa kanya, si Estrada at si Senador Antonio Trillanes na namuno sa Oakwood Mutiny bilang protesta kay Reyes. if I may be allowed to finish, Senator Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Kaya hindi na lang si Garcia ngayon ang nasa alanganin, pati na rin sina Reyes at iba pang opisyal ng militar na umano'y nakinabang sa AFP budget noon at ngayon. Para sa Bandila, Linda Humilla. Nagsalita na ang dating chairman ng Commission on Audit na sinasabing gumiba sa testimonya ng isa nitong kawani sa kasong plunder laban kay dating AFP Controller Carlos Garcia. Giit ni dating COA Chairman Guillermo Carage, hindi nilaglag ng ahensya ang dating State Auditor na si Heidi Mendoza. Si Heidi Mendoza, dating auditor ng Commission on Audit, ang namuno sa grupo na nag-imbestiga sa mga umano'y maanumalyang transaksyon sa militar. Oktubre 2004, nang ipahiram ni dating COA Chairman Guillermo Carage ang mga auditors kay dating Ombudsman Simeon Marcelo para sa pag-iimbestiga. 16 na beses humarap sa Sandigan Bayan si Mendoza para idetalye ang kanyang nadiskubre. Tulad ng 200 milyong pisong pondong galing sa United Nations na inilipat sa isang pribadong bangko mula sa account ng AFP sa UCPB. Pero naghinanakit si Mendoza nang sa cross-examination. Lumabas ang sulat mula kay Carage na nagsasabing hindi niya pinahintulutan ang investigasyon. Kaya nagiba ang testimonya ni Mendoza. She thought that she was doing a COA war. No, that is an ombudsman war. Or maybe she misunderstood it, that she probably thought, COA pa rin ito. And I don't even recall getting her out. I didn't even know it happened. Ipinauubaya ng palasyo kay Justice Secretary Laila De Lima na pag-aralan ang pagsasailalim kay Mendoza sa Witness Protection Program. Sa ibang balita naman tayo, muling binaha ang ilang bahagi ng Cebu at ilang lugar sa Mindanao. Sa Talisay City, umapaw ang creek sa barangay Kansohong, kaya nagbangka ang mga residente para makatawid. Sa Cebu City naman, 30 pamilya sa barangay Pulang Bato ang na-stranded matapos masira ang tulay. May na-delay at may kinansila namang ilang flight sa Cebu dahil sa sama ng panahon. Bukod sa Cebu, binaha rin ang ilang bahagi ng Surigao at Butuan City sa Mindanao. Isinailalim sa Alert Level 2 ang Surigao del Norte at Surigao City dahil sa malakas na pag-ulan kanina. Sa Butuan City, umabot sa 2 hanggang 3 talampakan ang itinaas ng tubig kaninang umaga. Nakabantay ang mga rescue teams dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar. At susunod na proseso ng iligal na pagpaparehistro ng mga sasakyang nakarnap, ilalantad. Mga restaurant, fast food chains at mga hotel hihikayating ibigay na lang sa mga may hirap ang sobra-sobra nilang pagkain. At venue ng training ng ASCAL sa Bacolod, isinikreto para hindi dumugin ng mga fans. Tuloy ang tutok sa Bandila. Na sasakyan na ipaparehistro na ibebenta pa. Yan ay dahil sa pagmamaniobra umano ng mga dokumento sa LTO. At ayon pa sa PNP Highway Patrol Group, may 3 lugar sa Visayas at Mindanao kung saan pinakatalamak ang galo. Magbabandila si Zian Ambrosio. Ang kaso ng Carnap Mitsubishi Pajero na ito ay ebidensya ng anomalya sa pagpaparehistro ng mga sasakyan sa ilang sangay ng LTO. Nasabat ito ng Highway Patrol Group noong April 2009 sa Baguio. Tugma ang chassis at engine number.
Pero ang file number nito para pala sa isang motorsiklo na nakarehistro sa LTO sa Isabela. Mula doon ay parehistro ito sa LTO Tarlac sa pangalan ng iba ng may-ari. Higit na kaduda-duda na bigyan pa ito ng special plate. Sa ulat ay pinadala ng Highway Patrol Group sa Cordillera na patunayang may irregularidad sa papeles ng Pajero na inarehistro sa LTO sa Tarlac. Ang pinuno umano ng panahong yon, ang mismong pinuno ng LTO ngayon na si Assistant Secretary Virginia Torres. Ito naging dahilan kung bakit nakasuhan si Torres ng falsification of public documents. Not necessarily because siya yung gumawa, no? Siguro dahil she was the head at that time sa Tarlac office yata ng LTO. Posibleng may mga tao siya na gumagawa nun. Sa pahayag naman ni Torres, iginiit niya na hindi pa siya pinuno ng LTO Tarlac nang unang marehistro ang Pajero noong 1999. Nang maging pinuno naman daw siya ng LTO, ang tanging inaprubahan niya ay ang transfer of ownership ng Pajero. Pero ayon sa HPG, nakakalusot ang benta ng mga carnap vehicle dahil sa pagmamaniubra ng mga dokumento sa LTO. Yung mga dokumento na nakukuha namin, and it looks original. Lahat yung entries, original pa rin na without even tampering yung mga serial number chassis o engine numbers ng sasakyan. Basta nagagawa lang ng panibagong papel. Ayon sa HPG, pinakalaganap ang pekean ng rehistro ng sasakyan sa Cotabato, Cagayan de Oro at Toledo sa Cebu. Pero meron din mga taga-highway patrol na umano'y protektor naman ng mga carnapper. Isa sa nabanggit ay ang dating regional HPG chief na si Superintendent Napoleon Cauyan. Bagay na kanyang itinanggi. Ako lang, tumutulong naman ako sa kanila. Ngayon, I hope na sana ipatawag ako sa Senado para doon lang ako para malinis yung pangalan ko. Pero habang nagtuturoan ng LTO at HPG, wala pa rin patid ang kaso ng bentahan ng mga nakaw na sasakyan. Para sa Bandila, Zian Ambrosio. Hindi naman nakaligtas ang Jeddah, Saudi Arabia sa matinding pagbaha dulot po ng walang tigil na pag-ulan. Tingnan niyo po ito sa videong kuha ng Bayan Patroller na si Melvin Atienza. Nalubog ang maraming sasakyan sa rumaragasang baha. Ganito rin ang eksena sa video na ipinadala ni Bayan Patroller Junri Daco. Ang tindiho, nilusong ng mga residente ang tubig baha. Kahit hanggang bewang na ang taas nito. Nagmistulan ng lawa ang Jeddah sa kuha ng Bayan Patroller na si Rodel Marinas mula sa kanyang tinitirhan. Stranded naman sa ilalim ng tulay ang ilang undocumented Pinoys na naghihintay na ma-deport sa Pilipinas. Sinira ng Saudi authority ang kanilang mga tent at wala silang matulugan ngayon. Gabewang ang tubig, walang naiulat na namatay sa pagbaha. Ang tindi, Hindi ba kahapon, bago tayo nagpaalam, nagpakita tayo ng litrato? Diba? Ito, mula kay Jojo Aurelio sa ating Facebook page. Okay. Itong litratong pinadala niya. Ito mga video pa lang. Video pa lang. Ito, papakita na natin. Rubber boat na rin. Doon sa Saudi Arabia, yan mga apat na pictures siyang pinadala. Ito, kwento ni Juan Torres sa Facebook, bumuhos ang malakas na ulan sa Central Jeddah District kahapon mula alas 11:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman stranded daw po ang mga sasakyan sa mga main roads dyan sa Jeddah. Sa kuwad din naman ni Toby Barodi. Salamat sa lahat na nagpapadala. Lubog ng mga sasakyan dahil sa matinding baha. Yun yung tinamay mga sasakyan, tumaob na yung iba, nandun na nakalubog. Kakaiba, Mga mahirap na ipaliwanag na mga pangyayari sa ating kalikasan. Dito naman sa Pilipinas, matagal ng problema ang matinding gutom sa ating bansa. Pero sa kabila nito, marami pa rin mga restaurant at mga hotel ang nagtatapon lang ng sobra-sobra nilang pagkain. Kaya ang layunin po ngayon ng DSWD at ng Philippine Red Cross ay hikayatin ang mga ito na ipamigay na lamang ang sobrang pagkain sa mga mahihirap. Ang mga pagkain tinatapon ng restaurant, kinokolekta ni Aling Imelda. Inuwi niya ito at niluluto ulit para ulamin ng pamilya niya. Pagpag ang tawag dito. Kesa naman po, malipasan ka pa ng gulay, pera pa ng doktor yan. O ospital ka pa. Sana naman lagyan dito ka mo, okay na. Ang mga tulad ni Aling Imelda ang layong tulungan ng Food Donation Act. Pirmado na ito noon pang 1 taon. Pero hanggang ngayon, hindi pa na ipapatupad ang batas. Imbis na masayang at itapon na lang yan,
ito ngayon ay magagamit ng maayos. Ayon sa may akda ng batas na si dating Senador at Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, napapanahon ito sa harap ng latest SWS survey na nagsasabing tumaas sa 3.4 million ang bilang ng mga nagugutom sa bansa. Mahirap pagkagutom ka. Hahanapin namin yan, bibigyan ng pagkain yan, tuturuan sila ng livelihood. Sumama ang programang Krusada sa pagpapatupad ng Food Donation Act. Kinolekta ang dinonate na tinola at adobo rice ng isang restaurant sa Maynila. Sinakay sa Hot Meals on Wheels at tinaan sa pinakamalapit na tanggapan ng Red Cross kung saan nirepak ng mga Red Cross volunteer ang pagkain. Sinimulan po muna sa Maynila ang test run ng Food Donation Act na ito at umaasa naman ang DSWD at ang Red Cross na magtatagumpay ito at may papatupad sa buong Pilipinas. Alamin kung paano pinamahagi ang mga narepak na pagkain sa mga nakatira sa ilalim ng Jones Bridge at ang bukong kwento sa krusada po yan mamaya na pagkatapos ng bandila. At susunod na! Hindi pa tapos ang pagpupuyat nila. Hindi pa. Inaabangan ng krusada. Kailangan dire-diretso. Walang patayan ng TV pagkatapos ng bandila. Straight to krusada. Mega kape. Susunod na. Lugar kung saan nag-iensayo ang ASCAL sa Bacolod. Isinekreto muna para hindi dumugi ng mga fans. Uy, bagong PlayStation Portable mistulang tablet PC na rin. At cafe sa Croatia, nagpapahiram ng iPad sa mga customers. Huwag bibitiw sa bandila. Pansamantalang inililihim ang mga venue ng ensayo ng Philippine ASCAL's football team sa Bacolod City. Sa dami naman kasi ng mga tagahanga nila, naantala ang schedule ng kanilang mga pagsasanay. Simula na ng matinding training ng grupo para laban kontra sa Mongolia sa Panaad Stadium ngayong Pebrero. Mula nang dumating sa Bacolod City kagabi, parating nakabuntot ang kanilang mga fans na sabik lumapit at makapag-picture sa kanila. Pinagbawalan ang mga tagahanga na pumunta sa training field para hindi makaistorbo sa ensayo. Pero may mga nakakapasok pa rin. Ito ang unang sabak sa pagsasanay ng 5 bagong half Pinoy na miyembro ng ASCALs. Salamat sa ASCAL. Sila hindi ka pogi. Pipilihan ka pa rin. Sumama ka sa kanila. Hindi, maraming pabor dun sa pagbabawal na yon dito sa Maynila. Kasi kawawa naman daw sila. Swerte ng mga tiga-Bacolod. There will be another day and another time. Ito muna, Ses. Kotse na mistulang gawa sa tsokolate. Inilunsad ng Mercedes-Benz sa Japan. Bagong PlayStation Portable na touchscreen na humahanay sa tablet PC. At ito rin maganda. Kapihan sa Croatia, sumasabay na sa uso, imbes kasi na dyaryo o magazines, iPad. Ang ibinibigay nila sa kanilang mga customers. Di ba? Hindi kaya iuwi yung iPad? Ang patok na balitang yan, hatid ni Sol Aragones. Patok naman ngayon ang isang cafe sa Croatia. Imbes kasi ng mga libreng dyaryo, iPad ang pinahihiram nila sa mga customers habang nagkakape. Ayon sa may-ari ng kapihan, lalong lumakas ang kanyang cafe nang makisabay sa uso. Inlunsad naman sa Japan ang kumpanyang Sony, ang pinakabago nilang portable PlayStation device. Ito ang NGP o Next Generation Portable. Mistulang tablet PC, may touchscreen capability ito na parang iPad. 5 inches ang LED display na mas malaki kaysa sa ordinaryong smartphones. May 3G Wi-Fi din para makakonect sa internet. Itataon ang paglabas ng NGP ilang linggo bago magpasko. Inilunsad naman ng Mercedes-Benz ang kanilang chocolate-themed na kotse sa Japan. Ang 2-seater Mercedes Smart Car ay kulay mocha at may disenyo na tila natutunaw na tsokolate. Patok raw ito para sa araw ng mga puso kung kailan usong pangregalo ng mga magsing-irog ang tsokolate. Hindi rin biro ang halaga ng kotse na pumapalo sa halos $29,000 o higit 30 milyong piso. Para sa Bandila, Sol Aragones.
Baka isa yun, Ses, yung coaching mo. Matutulog sa Pilipinas. Ano chocolate Namimili ka na Pero ng mga okay na tiles, rin. Okay i-tiles na rin yung coaching mo, di ba? Oo. Ganda. Ano naman yung ises Ah, kanina? sige. Yung sa kapihan. Di ba? Oo. Ano ganda yun? Maraming gagaya Hindi, naman sa paano Pilipinas. hindi na nanakaw? Oo, di ba? Lagyan mo lang, ano, kadena. Nag-iPad ka pa. May kadena, nakakabit sa lamesa. Pwede, no? Oo, lagyan mo ng lock. Oo. Pag yan ay kinopya dito. Alam mo, balang araw, yung iPad na yan, magiging ano na lang yan. Common na. Ordinaryo, parang papel na lang yan sa Naks. akin. Correct. Oo. Balang May mga telepono ngayon, parang iPad na rin. High-tech. Sa bagay. Oo. Ang krusada. Hoy! Mag-usap tayo ng matino, ha? Usap tayo ng matino. Walang magpapatay ng TV. Okay. Paalam na tayo. Sada susunod. Nagdana naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw na bahagi na po ng ating kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim ng nag-iisa nating bandila. Madali naman